Mabuhay ang ating future president! Sabi niya, there will be another time for that. GMA? Vicky, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon na sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napag-desisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Ay ma'am, kapoy sa kayo. Napakabait ninyo ngayon! Magpakabait daw kami. Kay mabait May briefing. Anong po na yung reaction niyo yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya ng tulok. Una-una is hindi na siguro salita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos, nakita po sila ni Atty. Kampay. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Atty. Kaufman. Kung ano man yun ang pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At wala siyang role po sa either sa defense or doon sa ICC prosecution case. So, walang role sa Senator. Ito nga, last picture na lang kasi isa pa yung usapan ngayon. Walang po. Kasi game po si Atty. Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagka talaga kay Atty. Abante bilang pagsalita sa Nagtaon. Well, sa Malacanang yan naman si Atty. Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokesperson si Atty. Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang. Yes! Siguro from the audience, one question. Question po ma'am, kamusta po kayo ng president? Meron po ba yung sakit para sa Pilipino? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrong. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanya oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yes! Meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
formal na. Ka-briefing daw na. Briefing, ma'am! Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest. What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil patong ko lang sa ulo. Ani na lang po. Importante sa amin ni Alvin. Sige lang, okay. Unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Kasi tubuan ko, lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki. Naghihintay po ang taong bayan. Actually lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte at yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga Davao City ay lang namin ang mayor natin. Yes! Love you! Thank you. I'm happy to be back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Yes! Tatay, bigyan good morning. And lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa Land Van Regan. Land Van Regan. Malapit sa station, Den Haag station. So hindi pala dito. Hindi. Dili. Land Van Regan yung address. Yeah, mga 10 minutes ata, more or less 10 minutes walk from the station. dapat makuhanan lang Endorse na yung Doon pa lang sa train station likod. Bukas. Hindi naman. Tingala ko ng gwapa si Thank you, Jean. sa kanagaling Meron pa po, sa, may picture taking sa pa. mother-daughter, di ba, lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa akin kasi, mas maganda yung nanay. Sabi niya, mas liwat. What is liwat? Hawig. Usmana. Hawig. Pati ugali. Ano bang masabi mo dyan? Ano na yung pirman? Salamat tayo. Anong pangalan niya, ma'am? Ay, atagin niya sa kuwan. Salamat tayo. Pangalan niya, ma'am? Ella, maraming salamat sa iyong birthday card. Mag-aral kang mabuti. Mabuhay ka. May God bless you always. Ewan ko saan ba? Bakit mo na sa akin? Saan ba? Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay ang ating future president! Mabuhay si